Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mainit-init na balita tungkol dito kay Picoin o mas kilala bilang Pi Network. Bagong altcoin pero grabe agad ang impact niya sa market. Sa kabila ng malakas niyang pasok sa crypto scene, dumaan si Picoin sa matinding pagbagsak. Pero ngayon, may mga bagong forecast na nagsasabing maaari na siyang tumaas muli. Ang tanong, aabot na ba talaga itong si Picoin sa presyong $3 ngayong taon? At kung oo, kailan naman ito mangyayari? Kaya kung ikaw po ay isang Pinoy crypto trader o investor ni Picoin, makinig kang mabuti dahil malaki ang magiging epekto nito para sa atin. Kaya alamin natin kung panahon na ba para pumasok dito kay Picoin o mas mabuting maghintay muna. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa po muna ang ating disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon ay simulan po natin sa katanungan kung ano ba si Picoin at bakit po siya biglang sumikat. Yan, para po ito sa mga bago pa lamang na nagkakaroon ng interest dito kay Picoin. Si Picoin ay isang bago pong altcoin na parte ng Pi Network. Isa itong project na ang layunin ay gawing accessible ang cryptocurrency sa lahat gamit lamang ang mobile phone. Hindi mo na kailangan ng mamahaling mining equipment o malalakas na computer. Sa app pa lang ay pwede ka nang magmina ng Picoin. Nang i-launch po itong si Picoin sa open market, marami ang nagulat sa lakas ng pasok nito. Ilang araw lang matapos po na ilabas ay umabot po kaagad siya sa kanyang all-time high na halos $3 o katumbas po yan ng mahigit 160 pesos, depende po sa exchange or palitan. Pero hindi rin po ito nagtagal, bigla itong bumagsak ng halos 60% nitong nakaraang buwan. Kaya marami ang nagtatanong ngayon, tapos na ba ang hype kay Picoin o ito lang ang simula ng mas malaking pag-angat? Ngayon is bakit nga ba bumagsak ang presyo ni Picoin? Yan, para po ulit sa mga hindi nakakaalam at napapatanong kung bakit siya bumagsak. Yan, isa po sa mga dahilan kung bakit bumagsak ang presyo ni Picoin ay dahil po sa kabuuang kalagayan ng crypto market. Halos lahat po ng coin ay dumaan sa pagbaba ng presyo nitong mga nakaraang linggo. Maging si Bitcoin at si Ethereum ay hindi rin po nakaligtas. Kaya natural lamang na sumabay na rin itong si Picoin sa galaw ng market. Pero bukod dyan ay may mga internal factors din na nakaapekto. Una, marami pa ring hindi malinaw tungkol sa mainnet status ni Picoin. May mga debate kung ito ba ay officially traded na sa totoong blockchain o kung IOU token pa rin siya sa ilang mga exchanges. Dahil dito ang tiwala po ng ilang investors ay naging mahina at nagbenta agad ng kanilang hawak na Picoins. Ngayon is kumusta naman ang kalagayan ng Picoin ngayon? Sa kasalukuyan, si Picoin ay bumaba na po sa presyo na 0.56 o mga 31 pesos. Ibig sabihin ay nasa 80% na siya na siyang mas mababa kumpara sa kanyang all-time high. Pero kung pagtitingnan natin mula sa pinaka mababang naabot niya kamakailan, kung saan ay nasa 0.40, bagya na po siyang nakaahon. Ayon po sa ilang ulat, nitong mga nakarang araw ay nagkaroon po ng 28% na rebound ang presyo ni Picoin. Isa sa mga rason dito ay ang token unlock buzz. Ayan, isang balita na maaring maglabas ng maraming Picoins sa market na posibleng magdala ng bagong momentum. Yan, ito po yung tanong. Dito na po tayo sa tanong na gustong malaman ng lahat or pinakahihintay ng lahat. Totoo ba talaga na aabot sa presyong $3 itong si Picoin ngayong taong ito? Ayon po sa forecast mula sa Coin Codex, may posibilidad na tumaas si Picoin ng hanggang 600% ngayong second quarter ng taong 2025. Oo, tama po ang narinig ninyo. 6 na beses na pagtaas mula sa kasalukuyang presyo. Kung ito ay magkatotoo, ang presyo po ni Picoin ay aabot sa $3.94. Yan, katumbas po niyan sa ating
Philippine peso na currency ay umaabot po sa 220 pesos. Ngayon, kung makukuha po ni Picoin ang target na ito, hindi lang niya maibabalik ang dating presyo, kundi lalagpas pa siya sa kanyang record. Aabot po siya sa bagong all-time high. Pero syempre, forecast pa lamang ito at hindi po ito garantiya. Maraming pwedeng mangyari sa market na maaari pong maka-impluwensya sa presyo. Ngayon is ano naman ang dahilan ng optimistic na forecast na ito? Ayan, may tatlong major na rason kung bakit naniniwala ang ilang analyst na may potensyal si Picoin na tumaas. Una, malaki pa rin ang community support. Marami ang naniniwala sa vision ng Pi Network bilang inclusive at saka accessible na cryptocurrency. At tuloy-tuloy pa rin ang paglago ng user base ng application nito. Pangalawa, inaasahan po ang paglabas ng official mainnet na magbibigay ng mas malaking kumpiyansa sa mga traders at saka investors. Kapag naging klaro na ang pagiging fully tradable ni Picoin sa iba't ibang major exchanges, mas maraming kapital ang papasok. At pangatlo, papasok na rin tayo sa tinatawag na bullish season ng crypto market. Historically, ang mga buwan ng April hanggang June ay madalas na may magandang performance para sa mga altcoins. Ngayon ay ano po ang mga dapat nating gawin bilang mga Pinoy crypto investors? Ayan, kung isa po tayong crypto enthusiast dito sa Pilipinas, may ilang bagay po tayong dapat na pag-isipan bago po tayo magdesisyon na bumili or magbenta ng Picoin. Kung meron ka pong Picoin holdings mula pa noon at nakuha mo siya sa libreng mining, ayan, gamit ang app, magandang balita ito dahil kahit bumaba ang presyo ay wala ka namang inilabas na pera. Kaya kahit bumalik siya sa $3 na presyo o lumagpas pa, ang kikitain mo ay malinis na tubo or gain. Kung nagbabalak ka namang bumili pa lamang ngayon, mag-ingat at pag-aralan muna ang galaw ng market. Tandaan na volatile pa rin po ang crypto at wala tayong kasiguraduhan na lahat ng forecast ay mangyayari. Gumamit po ng risk management at huwag pong ilagay ang perang hindi mo kayang mawala. At ayan, dito naman po tayo sa posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader at investor. Ayan, malaki po ang potensyal ni Picoin para sa mga Pinoy na naghahanap ng accessible na paraan para makapasok dito sa mundo ng crypto. Dahil hindi kailangan ng malaking puhunan o advanced na kaalaman para makasali sa Pi Network, marami sa atin ang nainganyo na subukan ito. Kung magkatotoo ang forecast at tumaas nga si Picoin sa mahigit $3, maraming Pinoy ang posibleng makinabang dito. Pero kung hindi man ito mangyari, at least na-expose po tayo sa technology at ideya ng decentralized finance. Isa na itong hakbang patungo sa mas financial literacy sa bansa. Bilang panghuli ay ang masasabi ko po rito ay si Picoin ay isang interesting na project. Hindi lang ito upgrade ng app, kundi isa itong philosophical move na nagsasabing ang blockchain at crypto ay para sa lahat at hindi lamang para sa mga may internet at saka pera. Pinatunayan nito na may lugar sa crypto ang mga ordinaryong tao, hindi lang ang mayayaman o techie. Pero syempre, habang may potensyal at may risk pa rin, kailangan nating maging responsable bilang mga investors. Hindi porket may hype ay papasok na kaagad tayo. Dapat ay marunong po tayong magbasa ng trend, maghintay ng tamang timing, at higit po sa lahat ay huwag po tayong maging greedy. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.